Welcome back. So, Sabado ulit, car day ulit, car build. So, welcome to the garage again. The 190 is here. The Everest is there. So, wala pa rin yung GTI natin. Naki Charlie pa rin. It's been a week na nasa kanya. Coming from my last video, yung GTI kasi, yung Galant natin, maraming ginagawa doon. Kasi sobrang dami. So, ngayon, nakakalas lahat. Halos pinout-out na nga yung kotse eh. So, rack and pinion, nakababa, everything, lahat ng seals, inaayos. So, it's a big job. So, the plan for today, ito ulit tayo. Kasi ang problema ko dito, sumasayad. So, hindi naman lagi, pero may sayad siya. So, tingin namin ni Charlie kasi ito, I think naka-lowering spring yan. Nakuha na namin ganyan. Hindi naman daw putol. So, I think, yung nabili ko siya, naka-lowering na siya. So ito medyo nakataas ng konti kasi nilagyan namin ng damper sa likod to balance out kasi nga nag-rub. So si Charlie minsan sinasakay pamilya niya dyan. So medyo hassle kasi nga because of the rubbing. So from last week we got this stock 190 springs surplus. Yan. Diba binili natin kay Easy yan, kinuha natin. So i-install namin today dito hoping na sana to lessen the rubbing or to eliminate. Kung di pa rin na-eliminate, next stop namin dito is to change the tires. Kasi ngayon naka 205 siya. Ayan, naka 205, 55, R16. So, I got this only second hand lang naman. So, if hindi pa rin na-cure sa springs, maybe ida-downgrade ko siya sa 195. No? Palitan na lang natin ng goma soon. So, yun lang. Tapos, Charlie is here. Pinapa-under namin yung truck. Kasi isang buwan na namin hindi napapa-under to. Again, natenga. Itong project na to. Then, babaklasin niya na yung wheel bearing. Rear wheel bearing ng Galant. Ito yan. Nakuha natin surplus. So, babaklasin niya na para malagay niya na doon sa bahay pag uwi niya. Then, this one, for today, we have a 1980 S-Class or W126 280 2.8 liter engine. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. So ito yung S-Class tong araw. Poging-pogi ng haba. And this is manual. Hindi sa akin yan. It's the car of my friend because he asked my help to restore ng konti, pagandahin ng takbo ng konti, to make it a bit better. Yan, gusto niya mawala yung mga yan. So marami na ako nagawa dito, kami ni Charlie. Basically, unang-una, mga butas, napakadaming butas niyan dyan. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan, napakadaming butas dito niyan, sa hood. So, minasila namin ni Charlie, tapos yung engine, pinatino namin. Then, konti na lang to. Actually, aircon na lang. Just a few leaks. Balik yung center console. Yan. So basically today, pagas natin to dahil wala ng gas. At kailangan ko na rin siyang i-stretch dahil isang buwan ko na rin siyang hindi nagagamit or naiikot sa village at least. So ngayon, pagasan natin para maikot na rin. Although maingay yung isang belt niya dun sa may air compressor kasi yung air compressor niya may sira, may leak. So anyway, kasi after ng Galant, ang plano ko, when the Galant comes back, maybe next week, ito naman yung papauwi ko kay Charlie para masimula na, matapos na. No? Dahil delayed na rin kami dito. Nakuha namin to November ata or December, can't remember. So matagal na rin na sa akin to, ngayon May na. So gusto ko na rin siya tapusin. No? So ito rin, pinagawa ng may-ari, dinala na dito. Yan, yung wood trimmings, napakaganda. Local lang yan. May gumagawa, may nagpa-fabricate, may nagre-restore. Yan, pina-restore niya. So, changes the whole thing, no? Napakaganda ng dash na to. So, 2 weeks na itong di na-start. Let's see kung mag-start siya. First start, ito yung susi niya. Ewan ko kung na-discarga yung battery or what. Sana hindi. Ayun. 1 click naman. No? Tsaka manual to. Special tong coaching to kasi this is a 4-speed manual. And S-Class siya. Ang gustong-gusto ko dito sa S-Class yung dash niya. Yung dash, oh. Napakaganda. Napakaganda ng interior, no?
Simpleng-simple, pero trip na trip ko talaga. Pati power window yan, inayos na namin ni Charlie yan. Dati hindi gumagana yan. Isa. Yan. Alright, pakita ko sa inyo yung engine. Ayan, napastart na ni Charlie yung tow truck natin. Nadiskarga. So, buti, may mga spare battery kami. Tapos meron tayong jumper. So, kailangan kasi pinapa-under talaga yung mga truck eh. Ayan, lasong-lasong pa yan. Inaayos pa namin yung electrical nito, no? So, just to maintain, pina-under ko lang. Saka para mag-charge din ulit yung battery. Yan. So, iwan muna natin yan. So, ito yung engine ng 1.1, yung S-Class. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, umiingay na. 2.8 liter engine with the mighty M110. Yan. Yan yung engine niya. So, as you can hear, maingay yung belt. Kasi itong si compressor din, nagtutulo ng langis. So nagtutulo siya dito. So, kailangan namin ipacheck itong compressor kung kaya magawa sa mga expert. So, titignan ni Charlie kung baka naman pwedeng sikipan lang yung belt para mawala. Yan. So, anyway, this is one of the special highlights of this car is this mighty 110 engine. 4-speed lang yan. Pero, tingnan mo naman yung itsura ng engine. Napakaganda. Kahon na kahon. So much space to work on. And this is mechanical fuel injection. K-Jet Tektronic. Yan. Alright, so check lang ni Charlie yung belt. Tapos, let's head over to Shell. Pagasan na natin. So, we are in the S-Class. Welcome back to 1980. Gusto ko talaga yung dash na yan. Problema ko lang dito, medyo matigas yung clutch. And 4-speed manual. So, pagasan lang natin ng konti para pagkukurin na ni Charlie, once the galant is back, ito naman iuwi niya para naman masimulan siya ulit dahil natenga to, ayan, lasog-lasog. Ibabalik lang naman lahat yan, tapos papabigyan ko na ng power source yung compressor para madala na namin ni Charlie sa specialist para ma-check kung kaya ma-rebuild yung compressor dahil nga tumutulo siya. Then after nun, yung mga konting rust sa doors, pipinturahan lang namin ulit. Then okay na, for release na ulit. Balik na natin dun sa kaibigan natin. Hindi naman yung nagmamadali actually. So, pero gusto ko siyang tapusin para makabalik na rin kami sa tow truck para mabenta na natin yun. Alright? Here in White Plains, here's the S-Class. Yung gear ratio niya, sobrang short shift lang. Pero malakas. Very torquey. Kahit nga mag third gear ka, second gear, under siya. But medyo natitigasan lang talaga ako sa clutch. So maybe, kaya i-bleed para linisin ng konti, para medyo lumambot. But the ride is very nice. Third gear. Okay. Kaya niya umandar ng mabagal sa third gear. The ride is very very nice. Diyan kilala yan. So ang lubak, walang kwenta lubak dito. She's running on 15s. Naka 15 na stock na mags yan. Kaya yung 124 ko nga, gusto kong ibaba sa kahit 16 para gumanda rin yung ride niya. Parang ganito. Kasi yung ride dito talaga maganda. Parang it's like you're floating. Yan. It's not meant to be fast, pero malakas ang torque niya. Kaya enjoy din i-drive. Then, the steering is light. Surprisingly. Tapos kung may aircon na yan, mas okay na gamitin to. Mahal. Sa atin, 9 lang. Right, here's the S-Class. Siyempre sa White Plains na Shell. Pagkasa natin yung V-Power. Tapos teka lang. Ito. So, select. My favorite select station. Kasi maraming mabibili dito. And dito rin kasi ako nagpapa-RFID. Ayan, doon tayo nagpapaload. So, bili tayo Red Bull. Kailangan natin ng Red Bull here. Dahil minsan-minsan nagbubuhat tayo at paubos na ang stash ko. Ay, shit. Ayan.
Nahulog. Michelle go plus, sir. Wala, okay na yun. Thank you. Got my goodies. Ayun, dami rin nagpapa-change oil dito. Oh, punong-puno. Pero yan ang hirap sa ganyan eh. Pipila ka, aantay ka. Kaya mas maganda talaga kung sa bahay mo na lang. Kaya kung may kakilala kayong mekaniko, kaibigan kayo, para service. Here's Ace 11. First start, again. Yung float kasi niyan, sira ata, naglalaro. Up and down, up and down. Temperature, medyo mataas. Pero normal pa naman yan. Kung nagka-aircon, baka lumamig yan. Saturday drive in White Plains. What a beautiful day to drive. Ganda talaga ng dash na to. Ang laking bagay nito. Pag nabubuo, gumaganda yung buong lobe. So pag nabuo na ni Charlie yan, mas maganda na tingnan yan. Masarap naman mag-drive dito sa White Plains. Marami rin magagandang sasakyan. Kasi yung White Plains na yan, maraming mayaman dyan. Our favorite Turks. Wala tayong Turks ngayon since sa bahay lang naman tayo. Walang biyahe. May power sa S-Class. Manual. Very torquey. Ang lakas ng torque. Tsaka maganda tunog ng makina. Buhay na buhay. So, na-tune up na namin ni Charlie yan. Na-change oil na, spark plugs, konting tuning. Kasi dati, grabe yung carbon build-up niya sa spark plugs. So, yung dating spark plug nakaangat. So, palyado to dati. So, ngayon hindi na. Matino naman yung engine niya, no? So, nirestore din to ng kaibigan natin. Yung may-ari nito, from ground up. Dati, talagang bulok to. So, baklas lahat. Ewan ko lang kung binarbecue, pero hindi naman yata binarbecue to. Pero tanggal lahat to, tapos binalik niya buo-buo. Donor, kumuha rin siya ng donor car para mabuo to. So meron din akong ganito, exactly like this, manual din, 4 speed. Pero yung akin, M110 na carb. Ang plano ko doon, once matapos yung tow truck, aatake na namin ni Charlie. Nakaparada lang doon sa vacant lot sa bahay. Tapos dadaling ko na sa garahe natin para masimulan na namin ni Charlie. Ang plan doon muna is paandarin. Tapos go from there. Dahil ang dami kong kailangan bilhin doon. Kailangan natin ng headlights, body parts, etc. etc. So I need to import. So medyo madugo rin yun. Kaya dinidelay ko nang dinidelay dahil malaki rin gagastusin natin doon. Right? But so far, I'm loving the Hoodstar. Ang ganda. Pag nag-drive ka, nakikita mo yung logo na yun na Benz. And the feel is very floaty. Bale wala ang lubak. So, Tesla. Yan, dito tayo sa Corinthians para medyo mapiga natin ng konti. Ayan, we are on third gear. Third gear yan. Yan ang maganda sa transmission niya. Nag-start siya sa low gears. Fourth gear na yan. 40 kilometers pa lang. Yun lang, no? Medyo naiinis ako sa short shift niya. Gusto ko yung mahabang shift eh. Kulang ang daan. Wala rin palang mga TIG signal lights to, electricals. So, sisilipin na rin namin ni Charlie. Yan. Ikot ulit. So, ina-exercise ko lang. Ina-exercise lang natin itong Benz dahil, again, ang Benz ayaw nang hindi ginagamit yan. Lalo na yung mga luma. Pag hindi mo ginagamit yan, dyan nasisira yan. So, at least from time to time, kahit once a week, kahit ikot nyo lang sa village, or worst, start nyo lang, let it idle sa bahay para at least umiikot yung makina, no? Yung fluids, yung mga
mga mechanical parts eh. Pero better to drive. So kaya nagpagasa rin ako kahit wala na ako lakad para lang ma-exercise siya. Tsaka para rin lumabas yung mga sira habang ginagawa. Mas mahirap na kasi pag lumabas yan, pag dala-dala nyo, tapos tsaka kang tirik. Alright, balik na tayo sa bahay. Back in the house. Ayan, si 126 kapark 190E. So welcome back to 1980s era. Magandang era din yan, yung 1980s. So the truck still running. Tagal yun. Ano ba yun? Mga 15 to 20 minutes na rin ata. Just to make sure, again, same, para to make sure the fluids are running. Tapos kasi napalitan din namin yung piston ring yan, bago lang. Binaba ni Charlie lahat. So ni-refresh engine din namin yan. So, for maintenance. Kaya kailangan ko siya i-start. Alright? So, here's the plan for today. Hopefully, ma-eliminate natin yung rubbing issue niya, no? So, tinan natin gano'ng kataas iaangat later. Okay lang sa akin kahit tumaas. Again, I'm after the use rather than the looks. Mas importante sa akin kasi ginagamit ko nga siya as a regular car. Paminsan-minsan, not all the time naman. So, para mamaya ata may lakad din kami, dinner. So, let's try ito mamaya. Ito gagamitin natin para to see kung nabawasan ang rubbing niya. Kasi medyo mababa talaga. Tsaka medyo sagad. No? So, worst case, magda-downgrade ako to 195 na goma. One wheel down. Yan, sa likod. Ito yung tsura ng likod. So, disc brake yan. Ayan, ang ganda ng suspension. Diyan kilala yan. Ayan. So, binabaklas na isa-isa. Pagbaklas ng isang spring, kakabit na yung binili. Ayan. Lowering yan no? Pero walang putol. So, feeling namin malambot na. Kaya yung play niya malambot na rin. Kaya sumasayad din. So, hopefully, makorek natin siya. Yung brake pads, 50% pa naman daw. So, okay pa yun. Tsaka malakas ang brakes nito. Wala akong reklamo sa brakes niyan. So, ito yung tire. Second hand ko lang nakuha yan. 2022 production naman. So, it's R16. So, this mags is quite rare. Not that easy to find anymore. Marami dyan, 15. No? But yung 16, mahirap hanapin. Kaya kinuha ko siya. Then, maganda naman yung gulong. Yan, makapal pa yan. So, pwede na. For the meantime. Hanggang makaipon to buy new ones. If it's still rubbing after ikabit, papalitan ko na yung goma niyan. Down to 195. Yan, kasi medyo sagad din siya yan, 205 eh. Ayan o. Yan, medyo sagad din. Right? So matagal na trabaho din actually. Yung pagbaklas ng spring, matagal-tagal din yan. So 11 AM na. So nakakaisa pa lang kami. Tansya ko dito mga 2 PM. 2 to 3 PM kabit na yan lahat. One down. Nalagay na yung isa. Ito yung difference pala niya. Yan. So as you can see, ito yung old one. So lowering spring siya. Yan o, may red. So baka H&R to. So ito yung stock sa 190E. So mahaba rin yung isang putol din, isang ikot ang difference nila. So malaki ang itataas niya. So malaki ang igaganda nito. So mabawasan sana yung rubbing and mag-improve yung play niya. Dahil medyo bouncy ng konti. Dahil nga malambot na ang play. Ako naman, I'm not after the itsura na masyado. I'm after the ride. At ginagamit nga namin yan. Ayan. So, ito, sinasakay ko yan dyan. Lumalabas-labas kami. So, gusto ko maganda yung ride. So, it's 11:30. So, 1 down. So, 3 to go. Hi! Ganda bag mo ah. Ayan na siya. So, ito yung kinuha natin last week. Okay naman. The process of installing spring. Tignan mo yung difference. Gaano kahaba? Mga 2 ikot plus. So, ang taas na ito.
tingnan natin ano magiging itsura after installing the spring. Pero hindi naman putol no? Walang tatak, 3 o'clock. So, andun na siya sa driver side front. So, we worry, baka masyadong mataas naman this time. Dahil yung spring mahaba talaga. Anyway, panigurado, hindi na nasayad yan. Pero kung masyadong mataas, option namin is magpuputol kami. Paputulan namin siya ng konti. No? Magpuputol siya ng konti para medyo bumaba naman ng konti para makuha namin yung magandang height. Para maganda naman yung tayo niya. So pangit naman kung masyadong mataas nga. Pangit tignan. Pero ang habol naman namin is yung mas matigas na spring na kasi yung dati malambot talaga. So tingnan natin, pag sampa nitong isa, ikot natin para lumapat pa kasi lalapat pa yan. Tapos most likely kung magpuputol, hindi magputol. Pero sa ibang araw na yun. Pero baka dun papunta. Alright? So, it's 5 o'clock. Nalagay na yung gulong sa harap. So, eto siya. Bababa pa yan kasi nakalapat pa. So, ikot lang namin. Pag-asang ko na, ikot natin para tingnan natin kung ano yung itsura. Kung bababa o hindi. So, let's see if we need to putol next time. First start. Gagamitin din kasi namin. Gagamitin ko. Gusto mag-dinner ni Mrs. So ito dalhin ko. Para matry na rin natin. No? Alright. So pagkasal lang namin. Finished product. Actually likod. Okay lang ako sa likod. Yung taas niya. Yung harap lang. Sobrang taas naman ata. Pero tira namin kung bababa pa. Kung maikot na maganda. Pero kung hindi, putol kami next week. Putulan namin to. Pahanginan na rin namin. Babahangin. So nawala naman yung rubbing. Confirm. Kahit umataw ako sa humps, hindi na sa masaya like before. Tsaka mas maganda yung ride. Actually, malaking diferensya. Kaya lang, sana nga, medyo bumaba ng konti dahil medyo ang taas ng harap. Or baka hindi lang din kami sanay. Kasi syempre, laging mababa to eh. So, tignan natin pagdating ng gas station. No? So, maganda naman yung ride niya. Ayan. Suwabe naman. Ayan. Medyo mataas talaga. Pero, bahala na. Laki ng tinaas oh. Taas kasi ng spring eh. So if ever bumaba ba? Bumaba? Parang konti lang no? So if ever pwede naman namin putulan. So bahala na. Again no? Iba talaga ang 80s na Benz. Ang itsura niya. Timeless. No? Kung titignan mo sa panahon ngayon 2024, lumalaban pa rin yung itsura niya. Hindi naman mukhang luma tingnan. I mean, talagang tanggap pa rin na tao yung beauty niya. So, kaya tuwang-tuwa ako dito with the AMG body kits, with the Benz 3 mags na 16, and with the AMG muffler. Ayan, AMG yan. Ayan, maganda tunog niyan. And with the gold logos. Ayan, golden logos. Dalawang ano? Iced Americano. Iced Americano. Oo. Lagyan mo ng dalawang stevia. Dalawa. Iced Americano ba yun? Hindi, dalawang Americano. Ay, dalawang pala. Tigisang stevia. Oh, tama yung Trailblazer. Kulay, yellow. Ayan yung Benz with the fog lamps on. Pogi talaga yan. No? Saturday afternoon. Quite hot. Yung holder ng 80s.
Ganyan, style. Alright. Pampalamig. Gusto na rin ni Charlie yan eh. Nahanap na nakatawa mo yan. Oh. Ando pa rin yung E-Class. Kaya nangyari. So, yun. So far, okay. I'm loving the ride. Parang rally yung feel ko. So, parang feeling ko naman matatanggap ko yung height niya. Tingnan natin in the coming days. Ayan, so, let's head back to the house. Then, kung ano na sila misis, dinner tayo. Pakita ko sa inyo saan. Hindi ko pa rin alam eh. First time namin dun. Right, back in the house. Final look of the car. Yan yung height niya. Oh, ano ka, hello? Yan. Yes, medyo tumaas. Expected naman yan. But yung ride guys, no? Sobrang ganda ng ride ngayon. Parang rally feel. Confident na confident ka sa daan. Dahil walang sayad. Kanina hataw ako ng hataw actually. So, simba lang kami ni Mrs. dito sa may White Plains. Christ the King. Yan, it's a Saturday. Pag Saturday kasi nagisimba kami. Tapos let's head over to San Juan. May gustong kainan si Mrs. doon na Japanese. I'll bring you guys along para makita nyo kung ano yung restaurant na yon. Dahil di ko rin alam. Pero looks delicious naman yung mga pagkain doon. Alright, see you later. Ito pala si Charlie. Binabaklas na yung wheel bearing. Pina-start namin ulit yung truck para kumarga yung battery. Yan. Yung second hand. Maingay hindi. Hindi ko pa na-test. Okay. Yan. Sana. Dahil ito yung problema ng Galant na isa, maingay. So ito yung surplus na nakuha natin. Binabaklas na niya dahil walang mabiling brand new. So ito yung ikakabit namin dun sa second hand. Ay, dun sa Galant namin. Second hand lang. Alright? See you later. 6 to 9. Ready, 7 p.m. Here in EDSA. Hope you guys can see us. Kasi gabi na. Full pack. Andre, Anika. Wife is here. So, on our way to San Juan, the restaurant is in San Juan, Japanese Tomo. Nag-crib kasi ito. Yan. So, the car is doing really good. Actually, first time ko nang ginamit ito ng gabi na with the lights on, with the aircon on, everything. So, the car is charging well. We will be going to San Juan. So, let's check out the place and see you later. So far, okay sa sasakyan. Okay talaga yung springs na bago. So wala kaming rubbing kahit apat kami dito. So the ride is really comfortable. I'm loving what we did. So tama lang yung ginawa namin kanina ni Charlie. Alright, so gutom na kami. So see you later. Alright, we made it here. Ayan. Ito na yung exit. So ito yun. Kasi bahay yun eh. So left this side. Ganda. Laki. Bahay yan eh, di ba? Yeah, easy house. Tapos dinugtong-dugtong. Ayan, mukhang maraming tao. So, mukhang legit. So, the car performed well. Baba ng tempo. Baba, lamig. Gas, marami pa. Yan, parking. Let's see. House? Ako, Is the problem. siyempre, walang parking. Patay tayo dyan. John? Huh? Yan, itsura niya. Bahay. Patay tayo sa parking. Let's ask the guard. So, welcome to Japan. Yan. Ang itsura niya. Puro reservation. Ayan, dami. Ang ganda nag-reserve. Tomo Restaurant. Now, let's look for them. Yes, sir. Ann? Upstairs. Thank you. Going up. Dami tao. Ayun. Kaya buti may reservation. Here we are. Sashimi Mariamas. Good evening, sir. Ito ata specialty nila. Ayan. Platter. Sarap. I don't know if you guys eat that, but kami, it's our favorite. Yan. Mga solid. Sobrang bilis dumating. 5 minutes in. Yan, that's my order. Beef tenderloin.
Nakita ko kasi sa picture nila. Ubus na. Gone in 60 seconds. This guy. Sukiyaki arrived. You know, who doesn't like sukiyaki? So it's 9 p.m. Finished our dinner. So pauwi na tayo. Again, just want to share with you my day. Ngayong Saturday, car build day. So it's Ben's day. So really happy with the ride. Mataas. Pero again, very comfortable. And no regrets sa ngayon. Pero let's see. Let's see tomorrow in the coming week kung ano magiging decision ko, if the height grows on me, kung tatanggapin ko pa na ganun kataas. But for now, I am loving the ride again. So yan, pauwi na tayo back to Libis. So ayun lang. Okay, so we're headed back to Libis. Just finished eating. Had a fantastic dinner sa Tomo in San Juan. Love the place, love the food. So thanks for watching. If you're still there, thank you for staying until now if you're there. So shinare ko lang sa inyo ang Saturday natin ngayon. So Ben's day tayo ngayon. Pinalitan lang yung springs and I'm really happy so far. So if you're not subscribed, please subscribe to my channel just to help me out. And until next week, thank you. Two different levels, I cannot relate.